Okay, good morning guys. So, karon mag-isaya lang ko to para masabtan sa tanan ang ato ang lecture. Okay, so karon I'm going to explain you on how unsaon nato pag-download or kani atong laboratory 1 sa ato ang uh, kaning computer programming. So, ang objective sa tong laboratory 1 is to be familiar with Scilab and write a simple Scilab code. So, all you need is a laptop or PC and a Scilab software. So, walay laptop or PC magamit, natay Scilab online, which is i-discuss na ko niya unsaon tong Scilab online. So karon katuning intended sa nay laptop or PC nga magamit na pwede mo download og Scilab nga software. So kaning laboratory 1 na to is a step-to-step instructions. So just follow the instruction, makuha gyud ninyo kung unsa kung ginapabuhat sa laboratory 1. Okay. So first, kung mo install Scilab in your laptop or PC, just search it sa Google, Scilab. So this is a free software. So this is the Scilab. So kung kano nimo scilab.org gid ang website. So this is the picture of a Scilab. So sulod na scilab.org. Then let's go to the download portion of the software, and you may accept or deny all the cookies na nasa inyo ha. So ako gi-accept all cookies lang ako kay software. This is ako ang pingiling laptop, so kaya pa sa akong laptop nga mo accept og mga cookies na dili ko magkahang kay nako sa unsa ni minimum nga requirements sa software. So depende sa unsang OS ninyo. So sa kuha Windows 11 ako. So since I'm on a Windows 11, I can use this newest version nila, which is Scilab 2023 0.0. This is a 64-bit version. So you can use lower version depende sa OS ninyo. So choose na lang kung with 8, 10, 11 mo pwede mo ani. Kung tan-aw ninyo nga base dili kaya, well, you can choose 6.11 or 5.52 or previous version tigyo. So if ever ga-doubt mo, so just click the system requirements. So si Scilab 2023 sulti lang depende sa OS mong gudin mo. So an optional is a connection for Atoms module installed, so internet connection using a proxy record IC compiler, Visual Studio 2023 for C or C++ external modules. But don't worry, ang OS na Microsoft is nanagyan ni siya C or C++ na compiler. So if you're using a GNU or Linux, so this is the requirement or isa sa pwede nimo gamiton ang Linux unsang mga software supported by Scilab. But actually, you can do is small mga previous versions sa Scilab. So since dili man kayo ta
kuan sa Scilabs ka nang adto sa part wherein dito kita sa mga special functions ni Scilabs. So, pwede ra ta mo gamit og lower version ni Scilabs. So, ang available niya pinaka-lowest is 5.11, I think. Na siya 5.3. Okay, I think kaya man din ninyo mo gamit isa ka to 5.2. Kaning 5.21 pwede po. Siguro kaning 5.1 I think ang OS ani kay kuan na Windows 7. Since mostly sa OS ron is Windows 8, so kaya niya ang 2023 na version ni Scilab. So, choose a version. So, as I will say, kaniya po kay 64-bit. Click this link and you will proceed to the download portion. So, kung Windows ka, so sa kuha, i-cancel rin ako. Kaya na po ay na-download. I-dire kaniya lang. Pag wala ko nag-download sa 2023 version. So, kung namoy GNU or Linux ang software niyong gamiton, kani siya. So, whether 64 bits or 32 bits. Nan siya, pangitatong compatible yun sa inyong OS. So, after downloading, pag man nyo download, you install, just follow instruction to install the Scilab. So, karon kung mananan ninyo og-install ang Scilab, so the very first window na inyong makita sa Scilab is this one. Kita na ko sa inyo So, mo ni ang Windows ni Scilab. So, kani siya nga portion, this is the file browser. So, mura rin siya file explorer sa Windows. So, pwede ninyo ni siya i-change, pagitaw ninyo yung mga files if ever na may save files daan sa Scilab. So, Scilab, ang yung extension is .sci. So, this is your console window. So, console window ni Scilab is just like your DOS, Windows, or the console mismo po sa Windows. So, the variable browser sa PCAS, command history. So, since akong ipakita sa inyo is a very freshly installed Scilab, so, inyo nakita rin sa command history na ako is blanco pa. So, kung makita ninyo, alas 8:17, alas 8:10 na ako i-install ni where naran na ako ang Scilab na software. So, this is the kung internet connected mo, so, pwede mo kadawat o newsfeed from Scilab yun mismo. So, sa karon, we're only concerned is kaning console. File browser is makita nimo, variable browser is makita nimo kung na kay mga variable na gipanggamit. Then, command history, kung sa imong gi-input diri sa console, makita nimo sa command history. For example, mo input ko 1. Kung nakita ninyo na ako'y 1 sa command sa console, pag enter na ko, so makita nimo dire ng command history na ko is 1 and answer is a variable name na ang sulod sa variable na answer is 1 which is a type of double and available on a local memory. So, kung tanawin dire, answer is equal to 1. So, double means it is a number that does a decimal point. So, na 1.0, 0.12, muna ang ato ang double nga number. But, kung butangan nato og kani siya quote,
1 quote kung una na to pagbutang, ang result na to is still 1 quote 1 1, but karon ang nabuhat na to is dili na siya double. Ang answer or kaning variable na answer, variable name na answer na to is now a string, type of a string na siya. So lain tong double, double is a number, while string is a combination of character. So sa Scilab, ang character sa ubang mong sa ubang programming language na siya two different types sa umusulat ka og letter, either a string or a character. A string is composed of characters, dili ra isa, pero kung isa ra ka buka letter, character ang tawag. But in Scilab, automatically string siya. So kung kabante ka sa value niya is 1 by 1. So actually ang Scilab is in matrix form. So we'll go on matrix as we go on sa paggamit sa Scilab. So this is the Scilab control or console. So if we go back sa katuang activity, kung tanaw ninyo, akong gisulti dere is run the Scilab software by double-clicking the icon. So, in the console window, do type 1 in the window then press enter. So, moto ko ang ipakita sa inyo nga. Then, mo type na po ka o katong with quotation na 1, then press enter. So, karon sa third is type hello and press enter. So, unsa ka may tabo kung mo type tag hello. Press enter. So, unsa ning sulti siya? Undefined variable hello. So, although hello is a word or composed of multiple character, wala siya giila di Scilab as a string. Pero pag butangan na itong quote, hello, unsa mo may tabo. Pag enter na to na, so gisulod siya sa variable name nga answer, and ang iyahang kwan ron is ang type ron niya is still a string. Tanawon niyo sa variable browser. String siya, which is still a 1 by 1 matrix. Hello. So, if we type A is equal to hello, sa maka may tabo. A is equal to hello. So, undefined variable lupod si hello. So, kung mo type tag A is equal to hello, so ang answer will now equal to A is equal to hello. Or, if we type it like this, at saka may tabo. So, ang imong variable ron has a name of A and it is equal to hello. So, unsa ka may tabo kung buhato na to ning number 7 o number 8. So, dili na ko siya buhaton, kamo buhat. So, kaning part 3 na to dire, or the part 3 instructions, this is only to tell you on what
unsa imong unang buhaton sa Scilab or i-testing ang knowledge nimo sa Scilab or muhatag ko mga pointers on what you're going to do. Now, dere ta sa D, click the Sci Notes icon. Asa man ang Sci Notes icon. So, makita na to ng Sci Notes icon dere sa taas. So, Sci Notes, kani siya at the upper left, ubos sa file. So, if you click ang sign out action or pagitaw ninyo dere, makita gyapon niyo sa application sign notes. You can still go for a sign notes. Ano ba to? And still mo open dyan sign notes. Kung mo type kag sign notes sa Scilab console, dere. So, kita nyo, ning type kog sign notes, ning gawas ning sign notes console. Wala ninyo nakita kay na off na ko. Okay. So, again. So, type kog sign notes. So, ning gawas ang sign notes nga console. Sign notes nga ato ang window. So, since ning wala na ko show window mo gud ako so I'll do another window capture working. Ipakita na ko sa inyo ang sign notes. Unsay itsura ni sign notes. So, this is sign notes. Kani siya. So, mao na ang sign notes. So, sa sign notes, this is just like a notepad sa ato ang Windows. So, ang notepad ay, kung paano ninyo sa una, ang tanong to sa notepad is just like a simple version of MS Word. Well, actually, notepad is a pad wherein you can do a programming portion or kanang pwede ka mag-program. Especially kung gamito nimo siya mag-program ka o C kay ang Microsoft support C or C++. Kung na kay Scilab environment, just save it on a Scilab, then you can run it. Save it on a Scilab version. So, sa to SCI.SCI. So, for example, kani kung na ko sa sign notes ron, so, tanawa na to, balik ang ato sani. Sa na ko ni camera ko na. Okay. So, kung tanaw na to balik, si Juan na to, kani siya. So, if you look at this, so, on the Scilab, sign notes found at the upper left corner, do. Type 1, then save. So, kung buhato na to na siya sa sign notes, so, type 1, then, let's save. So, dili sa ko mo control S. So, save. So, asa mo ito na i-save? Ikaw wala. Asa ni mo ganahan? So, for example, gusto na to i-save radili sa documents. Or sa kuha, kaibutan na ko siya daan sa ato ang kani. So, dire na ako siya ibutan. Okay, so ibutan na to is lab 1. Save. .sce ang extension. Kay Scilab file man siya. Going to save.
Then let's try to run this thing using so na to pag-run. So click save, press execute or the play button on the side notes. So i-press na tong execute button sa side notes na to. So asa mo nang execute button? Kana o, mo nang execute button. It's a play symbol. So since na-save na to siya daan, so pag execute na to, makita na to na siya asa dere sa ato ang ay kap sa ato ang console. So tanaw na to sa tong console, execute DLF1 negative 1. Uy, nano negative 1 man. So, diyata mangutan na ron, nano negative 1 man. So, kung tanawon nimo sa primero pa lang po nato sa console, nag-error siya. 1 is idawat liya as i-double. While kung sa sign notes siya, dili siya dawaton as a variable na double unless it is declared as a variable na double. So, kita ninyo, nag-error siya. So, karon let's do the 2. Kaning type 1 nga na ay quotation, then click save. Unsa ka na may tabo. Kung mana to ang buhaton, dere sa to ang side notes. So, balik ko na to. 1 na ay quotation. Then, let's save it. Then, let's try to execute. So, unsang may tabo. So, kung tanaw na to balik sa tuang kwan, error gyapon siya. Negative 1 na error. So, di gyapon liya dawaton ang katusya nga command. Nanuman, as I said, ang atuang sign note is just like you're doing a program na. So if we click, if we do the number 3, let's click display for this, then 1, unsa kang may tabo. Let's save it, then run. So sa tong console drone, ning tatak na ang 1. So tanawan ninyo balik ang ato ang sign notes, which is this na. Then, so kung kita ko sa inyo kung saan may tabo pa. Okay, there. So, pag pislit na kung execute, so, tanaw ninyo, ning gawas ang 1, but still, na siya gisulti dere. Execute, kani siya 1. So, kuha liya ang file sa D. Pwede po nato na pangitaon na dere. Example, dahil nato na panon. I-set na to mga to ang file browser sa D. O LIS, second sem, term B. So, all files, let's open it. So, kita ka na kay lab 1 na nakabutang. Pag i-double click na nimo, magawas ang file nimo, ang sign notes nimo, na nagpakita na maunang sulod sa imong file. Then, you right click. Kung i-right click nimo, then execute in Scilab.
So makita nimo ma-execute dayon siya dire. So now let's continue. So kamo dayon padayon mo type display or kaning sa instruction na sa number 4 na ko o 5 6. So kaning sa 6, type input what is your name. So kung una ka itong pagbuhat, ang input, so diri na ko siya i-try sa console. Para nindot sa console na ko siya ibutang. Pwede man ka ang console mo gamito na to in times if ever na kay try o butang sa syntax na gusto niyo balan kung unsa ang result. Wala testingan nimo. Sabor kani sa para dili mo ko na ko ang na loading. Daga na mo pong i-open ko. Okay, medyo nag-loading ako ang computer. Wala tulad sa taga-biota. Nag-loading yun akong computer. Okay, nag-loading siya. So, kung i-try nimo din na iparan ang ato ang syntax nga input, it will accept a data na nang yun. So, it will accept a data wherein sige, dili mo pa na ko. Nag-bouncing sa ilap na ko. So, ang input magod kay, it will accept a data and store it sa isa ka variable kung asa nimo ipa-store ang input. So, input, nagpasabot na nangayo siya o input sa user. Okay, so on our problem, sa problem na to, sa laboratory 1, is gusto ko bubuhat mo program wherein ang program nimo mangayo og ngalan, age, address, and the gender or sex akong ibutang. That's gender. Then, mo display siya exactly kung ani pagkabuhat. So, murag na siya border sa taas, na siya border sa ubos. Then, kay name, age, address, sex, or gender. So, do the algorithm and screenshot sa imuhang output. So, kaniya ko mo na akong sample, mo gining output na ko ang gawas. So, gusto ka na ako ipakita sa inyo unsa ang output yun exactly. But the problem is ning kwan. So, I'll make another video intended sa inyong problem. So, mo na i-submit ninyo sa ACUA. So, soft copy lang. Kay since labo man yun na magkita ta, na may chances na magkita ta din na, kung magkita ta sa finals pa by May. So, give me a soft copy of the algorithm and the screenshot of your result. So, algorithm, as explained sa last time, is algorithm is the flow. So, whether you're going to use the flow chart or katong in bullets. So, depende sa unsa inyo ang ganahan nga
style. Now, the last portion is the question and answer portion. So, ang sira na ninyo, if you do or just if you follows the instruction, gibutan na po dere, possible na ma-answer yun ninyo ni. And you can play with your Scilab. Pwede nyo yung dulaw ninyong Scilab software as you want to. Now, unsay kalainan ni console o ni kaning Scilab software gyud o ni Scilab online. So sa Scilab online, you don't need to install Scilab. But unfortunately, sa Scilab online walay Notes. So you can test lang sa inyong mga possible nga syntax ibutang o kaning nga part nga primero nga part nga dili pang sign notes, pwede na ninyo gamiton dito. Pwede na ninyo i-input dito. So asa man ato makita ang Scilab online. So still pwede ninyo na i-search sa Google, just type Scilab online. So kaning Scilab on cloud, mo na siya, Scilab online na to. Click it, then automatically mo gawas dere ang imong mosulod ka sa Scilab yun. For example, butang ko 1, then try to execute. So makita ninyo unsay result. So this is just a console. So pag may nang okay, display hello ana. So may tabo ana. So error. O butangan gyud nato og ana. Execute. Hello. So you can do Scilab coding dere sa Scilab online or Scilab on cloud. So depende asa inyong pilion if you want to download the Scilab or just use the Scilab online. So kung unsaon to, so gusto nako makita ang result ninyo nga maun-ani ang kanisya nga problem activity ninyo. So if you have any question, contact me in through Facebook or katong Facebook group ninyong gibuhat. You may contact me dito. Kung dili ko ka-reply, it's a matter of hinay akong internet or blackout dere kay there is a place na ko is frequent kayong blackout, and I tell you bisan government offices hinay gyud ang ilang internet. So if you don't have any question, that's all for this laboratory activity. Thank you and hope to see you on the next video.